ready na po. Just allow me to, mag-pray lang po ako for myself po. Yes, Heavenly Father, sa ilaw of heaven and earth. Yes, Lord, thank you for the privilege po. Thank you po sa binigay niyo po pagkakataon po sa akin na makapaghatid po na inyong banal na salita. Yes, Lord, anoint my lips, Lord Jesus, that only your words will be lifted on this word po, Panginoon. Yes, Lord, Holy Spirit, I invite your presence po. Be with me. Kayo po ang, baba niyo po ako sa pinakababa, Panginoon. At kayo lang po ang siyang maitaas sa gawain po ito, Lord Jesus. This is our prayer in Jesus' name. Amen. And good morning po sa lahat. Magkikibukas po tayo sa Luke 6, verse 27 to 28. Sabi po dito sa English version, "But I say to you who hear, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you." Ang Tagalog po, dapat sinasabi ko sa inyong nangakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawin ninyo ng mabuti ang nangapupuot sa inyo, pagpalain ninyo ang sa inyo ay sumusumpa, at ipanalangin ninyo ang sa inyong lumalait. So, ang title ko po is Love Unconditionally. So, ni-research ko po sa Webster Dictionary, it defines each word separately. Yung unconditional means po is not limited in any way. Tapos, while loving is a strong feeling of constant affection. So, my question po sa inyo is it possible to love those who hurt us or those who have wronged us? So, as a Christian po, yes. We have. Pero po sa mga, po siguro, like kasi before, na hindi pa, sa personal experience ko din, kasi may mga naririnig din po ako na hindi siya Christian. So, sa kanila po is, kapag binato ka ng bato, batuhin mo rin ng bato. So, whatever the word throws at you, yun din yung ibabato natin sa kanila. Pero as a Christians po, if binato tayo ng bato, batuhin din natin sila, batuhin natin ng tinapay. So, yun po as a Christian na may palaman. So, unconditional love kasi yan, tama po si Sis Girlie. Kung pag binato tayo ng bato, batuhin natin ng tinapay na may palaman. So, yun po yung unconditional love. So, ayun po. How can we love those who hurt us? So, meron po akong tatlong importanteng for myself po na character para mahalin natin ang mga taong nakapanakit or nakakasakit sa atin. So, number one po is practice humility. So, yung pagpapakumbaba. For me, sa Bible, yung nabasa ko po, the clearest character in the Bible is for me is David. King David in the book of Samuel. So di ba po si King Saul po kasi is he tried killing David po kasi. But then si David he never fights back po to King Saul. Kumbaga si God is with David. Kumbaga inililihis po siya palagi ni Lord kay King Saul, yung sa mga ginagawa ni King Saul po na way para po patayin si David. So ayun po, nililihis po siya ni Lord. So nung namatay po si King Saul, di ba po instead of si David magsabi po siya ng mga hindi masasakit na salita or kumbaga parang yuyurukan niya yung name ni King Saul, never po niyang ginawa yun. So what David did was, gumawa po siya ng poem na puro adoration po yung ginawa niya kay King Saul. So hindi po siya nagsasabi ng mga hindi magagandang salita sa kanya na alam niyo yun, kapag sa iba po kasi diba, kapag nawawala po isang tao, marami po tayong nasasabing hindi maganda. Parang sa life din po, kung baga, sa mga nangyayari po ngayon sa paligid natin. So, meron pong kasi, di ba, pag yung enemy natin, wala po siya sa bawat dito po sa congregation or kahit saan man po. Sa mga friends na lang po, di ba? Kapag yung isa mong kaibigan, wala sa, kumbaga, yung word na chismis po ba? Kapag wala yung isa nating kapatid sa place na to, tapos
may misunderstanding kayong dalawa, di ba pa nangyayari minsan, parang hindi mo siya ipagtatanggol. Kasi magkaaway kayo eh, nasaktan ka niya. Kumbaga hindi, you're not in good terms, kumbaga. So, nangyayari po, instead na kapag may narinig ka hindi maganda towards her or him, ang nangyayari is, parang, kaanuin mo pa siya, magsasabi ka pa ng mga words na hindi gaganda sa image niya. Kumbaga, yuyurakan mo yung name niya, yung pagkatao niya. So, as a Christian po, kasi may mga ano po kasi na sinasabi natin na, oh, Christian tayo, kumbaga follower tayo ni God. But then, yung character natin, hindi pa natin siya namomold, kumbaga. So, meron pa po tayong mga nagagawang hindi maganda sa ating mga kapwa. So, as a Christian po, kailangan po, yung self-control natin is talagang mataas. Kasi dito, we need to set an example to everyone. Na kumbaga, kapag sinabi, I'm a Christian, but then, sa sarili mo, hindi mo naman din po maano yung diba, yung character natin na maganda. Kumbaga, dapat good character tayo palagi. Kapag sinabi Christian, ano yan, Christian pala yan. So, dapat yung puso niyan parang si Christ. So, we need to live just like Christ din po talaga as a Christian. Kasi we need to set to be a good example po. So, kapag narinig na Christian to, ano yan, mabait yan. Kumbaga, yung puros mga ganda lang po. So, yun po yung sa practice humility at all times. Yun po yung number 1 po sa akin. Kung paano po natin mahalin yung kapwa natin na nakasakit or who have wronged us. Tapos po, number 2 is be forgiving even if the person is unforgivable. Yun po, piliin po natin na mahalin yung mga taong kahit sa tingin natin ay hindi deserving sa pagpapatawad po natin. Yung alam niyo po yung kahit gaano kalaki at kabigat yung kasalanan na nagagawa po ng tao sa atin, mas piliin po natin na mahalin po siya. As based po sa natin, kung mapapansin po natin, kasi di ba tayo may mga individual differences po tayo. So pwede ito mas nakakaintindi, ito naman kumbaga yung level of thinking po niya is halimbawa 20%, 30% yung ganun. So tayo, kung meron po tayong mataas po yung understanding natin, so mas iintindihin po natin siya, mas uunawain po natin siya, tapos mas pag-uukulan natin siya ng pansin or mamahalin po natin siya. But then, kailangan mas mahal din po natin yung sarili natin. Kasi kung ibibigay din po natin ng, alam mo yun, yung pagmamahal natin ng sobra sa isang tao, and at the end of the day, madi-disappoint ka din. Kumbaga mag-expect we expect less to people din para po, para sa peace of mind din po natin. Tapos po, yung number 3 po is timing is everything. Di ba po palagi po natin sinasabi na sa tamang panahon? Nangyayari po yun talaga. So, yes po, lahat ng bagay ay nasa takdang oras. Yun, kahit nga po sa mga prutas tsaka sa gulay, di ba po? Kapag pag time na po na pwede natin siya i-harvest, tsaka po natin siya pinipitas. So yun po, sa akin yun po yung sa timing is everything. Na, kumbaga, kapag alam natin panahon na para anihin, doon pa lang natin siya pwedeng i-harvest. Yung sa atin naman po ay hindi, kumalawag isa mga hindi po natin nakapaglagayan ng loob. So, timing is everything. So, hindi po siya maganda kung parehas kayo is enraged po siya. Kumbaga, parehas po kayong mainit. So, kailangan po talaga mag-cool down. And then, ipag-pray po natin siya na halimbawa po sa mga kaibigan, sa mga katrabaho, sa mga ka-sisters natin na hindi po natin, halimbawa meron po experience po tayo na halimbawa meron lang salita na hindi natin siya nagustuhan. So, take a pause. Kumbaga, isipin mo kung medyo masakit po yung salitang narinig natin, take a pause para tapos mag-pray po tayo. Then, tsaka po tayo magbitaw din ng salita para hindi po tayo makapanakit. So, yun po, cool down po. So, ayun po. So di ba po, din po siya. Sa 1 John 4:11, if God so loved us, we also ought to love one another. So, ito po yung ko po sa po natin, sa aral po natin ngayon na kung si Lord nga po, di ba, yung sobra-sobra yung pagmamahal niya sa atin.
So tayo din, kaya din po natin gawin yun sa ating kapwa. Even enemies po natin, kaya po natin magmahal. If, kapag sa atin po ay nananahan po yung pagmamahal din po ni Kristo sa atin, na alam niyo po yun sa kahit po tayo nagkasala, di ba, iniligtas niya po tayo 2,000 years ago sa cross ng Kalbaryo. Kung baga tayo, pwede rin po natin gawin yun sa ating kapwa. Basta lang po yung self-control po natin, kailangan ma-master din po natin siya kasi. So, yun po. So, summarize lang. So, how can we love those who have hurt us po is, number 1 is yun po, practice humility. Number 2 is, be forgiving even if the person is not unforgivable. And then number 3 po is, timing is everything. So, yun po. Sana po may napulot po kayo aral ko sa akin mo ano ngayon. So, yun po. To God be all the glory. Thank you po. Anyone? May Anyone po sa sumasya sa kabutihan ng Diyos sa buhay? Amen. Anyone? yung ano niya kasi, Ate, tumayo ka. tumayo ko. Hindi din. With a picture daw. With a picture. Yung inano niya kasi is, sabi niya kasi dito, but I tell you, who hear me, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who pursue and pray for those who mistreat you. If someone strike you on one cheek, turn to him the other also. If someone takes your cloak, do not stop him from taking your tunic. Yung isinare niyang verse, maganda. As a Christian, alam ko mahirap to love your enemy. Even though we Christian na tayo, mahirap pa rin na mahalin natin yung mga nananakit sa atin. Kung minsan nagtatanim tayo ng sama ng loob, yun yung isang hindi natin dapat ginagawa. Yung magtatanim tayo ng sakit ng, kasi yun yung hindrances na hindi tayo mag-overflow na magsilbi sa Panginoon. So lahat ng bagay, bilang isang Kristiyano, kung minsan, yung pinapagawa ng Panginoon sa atin, very challenging. Very challenging. Kasi lahat tayo siguro mayroong nananakit sa atin na mahirap natin silang mahalin, mahirap natin silang patawarin, mahirap natin siyang bigyan ng pagkakataon at chance na magbabago siya. But then, tinuturuan tayo ng Panginoon na love your enemy as you love yourself. Command ng Panginoon yun sa atin. Kaya dapat sa atin is yung marunong tayong magpatawad. Marunong tayong magpakumbaba. Ang ano lang natin dun, ang sandata lang natin dun is you pray. You pray to those who hurt you. You pray for those who are not unlovable and unforgivable sa buhay natin. Alam ko lahat tayo neto nakaka-experience, hindi lang nabibilang, pero alam ko bawat isa sa atin na nandito, naranasan natin ito. Pastor, lahat, walang exempted, lahat tayo. Pero, kina-challenge tayo ng Panginoon, itinuturo niya sa atin yung salita niya na love your enemies, pray your enemy, forgive your enemy, unblock your enemy. If you unblock your enemy, Unblock your enemy. hindi na ano yun, kasi Unblock siya. Unblock na kita. unblock na sinisilip, ganun ba yun? Okay, yun yung aral na napupulot natin dito bilang isang Kristiyano. Nasaktan man tayo, marunong tayo magpakumbaba. Ang pagpapakumbaba doon nagdudulot ng meron tayong lakas ng loob na mapatawad, mahalin yung tao na May peace of mind ka pa. nananakit tayo. Kasi nga, ang pagpapatawad is hindi natin ito binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na patawarin natin yung kapwa natin na nanakit. Na mahalin natin yung kapwa natin na hindi na siya marunong magmahal na sa atin. Kasi
Di ba, sino ba naman ang nagmahal sa atin ng una? Hindi bang Panginoon? Itinuro ng Panginoon sa atin, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, yun yung binigay niya sa atin. So, ano ba mahirap sa atin na hindi natin magawa yun? Pinatawad tayo ng Panginoon, hindi ba tayo marunong magpatawad? Yun yung isang punto ng Panginoon dito. Challenge bawat isa sa atin na mahalin natin yung ating mga I challenge you. Kaaway. Mahalin. Mahalin ang kaaway. mahirap, but it's a challenge. It's a challenge. challenge you. Okay? Yun yung na ano ko doon. Kasi kung hindi tayo magpapatawad, tayo din nahihirapan. Alam niyo yung block, yung hindrances na nasa puso natin, hindi rin tayo makapagsilbi ng sapat yung tama sa Panginoon. Kasi alam ng Panginoon, meron dito sa loob natin na nakablock. Hindi mag-flow yung banal na spirito, hindi mag-flow yung presence ng Panginoon, at saka hindi tayo makapagsilbi ng totally full service sa Panginoon. Kasi alam ng Panginoon, meron tayo na hindi pa natin nale-let go. So let it go. Let it go para sa ganun. Bawat isa, lahat din tayo, buhay natin, masaya tayo na magsilbi sa Panginoon. Masaya. Okay? Wala na. Ano na? Sis Caroline. Are you busy? I will have a start to output it.